Maligayang pagbisita at pagbabalik po sa ating munting channel. Narito na po, ang karugtong ng ating istorya. Ika-78 na kabanata. Ang mga weird na mensahe at maginoong kidnapper. Nang umagang iyon noong natutulog si Debbie, si Melissa ay nakabuo ng plano sa kanyang isipan. Gusto niyang agawin si Alex para sa kanyang sarili. At magawan ang paraan, para tuluyang magalit kay Debbie. Noong nakaraang araw, si Angelina Sanders ay nagtapat. Wika nito, kung ang babae ay magdadalang tao. Kahit na hindi niya gusto ang isang babae, kailangan niya itong panindigan para sa magiging anak nito. Kaya, ang pinakahahangad ni Melissa, ay magdalang tao. Gusto niyang magka-baby kay Alex. Inisip ni Melissa mabuti ito. Nakita niya ang numero ni Lou Rock sa kanyang contact list at pinindot ito. Di nagtagal, sumagot ito sa kabilang linya. Magandang babae, bakit mo ako tinawagan? Libre ka ba? Ililibre kita, sabihin mo lang kung ano ang gusto mo. Wika ni Lou Rock sa kabilang linya. Huwag na, natatakot ako na baka ma-inlove ako sa iyo, malamig na wika ni Melissa. Muntik na siyang mahulog sa mga patibong nito, noong nakaraang taon. Sa kanyang natatandaan mga 4 o 5 babae ang nabibiktima nito sa kanyang bitag. Bantayan mo ang mga sinasabi mo. Maglalakas loob ka ba, wika ni Lou. Tumawag ako sa iyo ngayon, dahil may ipapakilala ako sa iyo na isang magandang babae, wika ni Melissa, at hindi na nagpaligoy-ligoy pa. Talaga, maganda siya. Nang marinig ito ni Lou, bigla siyang naintriga. Nagpadala si Melissa ng larawan ni Debbie sa WhatsApp. Naging maganda ang tugon ni Lou, nang makita ito. Ang babaeng ito ay napakaganda. Perfect siya para sa akin. Gagawin ko ang lahat para hindi niya makalimutan ang kanyang buhay. Na-imagine ni Melissa kung ano itsura ni Lou Rock sa kabilang linya. Kaibigan ko siya, ngayong gabi, babalik na kami sa New York. Ang pangalan ng kanyang boyfriend ay Alex, sabihin mo sa kanya, na inutusan ka ni Alex, para sunduin siya. At sasama na iyon sa iyo. At kung ano pa ang susunod na gagawin, sa palagay ko mas mahusay ka kaysa sa akin, wika ni Melissa. Tumawa ito, syempre alam ko na iyon. Isa siyang mahina ang ulo. Kaya, madali lang sa'yo na lokuin siya. Pero, hindi ko nga kilala ang kanyang boyfriend, kaya paano siya maniniwala sa akin, wika nito. Hindi mo na dapat problemahin iyon, ako na ang bahala sa lahat, aayusin ko ito, para sa iyo. Basta gawin mo lang ang sinasabi ko sa iyo. Ano ang numero ng iyong plaka? Tanong nito, at ilan pang mga salita bago nito tinapos. Nilaro ni Melissa ang kanyang cellphone, at nagpaplano ng mga bagay sa kanyang isipan. Ilang minuto ang nagdaan. Binuksan niya muli ang kanyang phone, at nagpadala ng mensahe kay Debbie. Nang umagang iyon may ginawa siyang kababalaghan sa cellphone ni Debbie. Hanggat hindi tinitingnan ni Debbie ang oras at date nito, ay wala siyang mapapansin na kahit ano. Nag-blink ang cellphone ni Debbie. Tiningnan niya ito at nakita ang text mula kay Alex. Debbie, masyado akong busy ngayon. Nasa meeting pa ako ngayon, at hindi kita masusundo sa airport mamayang gabi. Pero huwag kang mag-alala. Magpapadala ako ng magsusundo sa iyo. Ang pangalan niya ay Lou, at ang kanyang sasakyan ay isang Cadillac. Si Debbie ay medyo na-disappoint. Pero nagtataka din siya ng kaunti. Bakit may kaibigan si Alex na may sasakyan na Cadillac, pagtataka nito. Pero, nang inisip niya ang katayuan nito sa buhay, ay hindi naman nakapagtataka. Kaya naiintindihan niya ito. Nararamdaman niya na parang may kakaiba sa text message pero hindi niya malaman kung ano ito. Ibinaba ni Debbie ang kanyang cellphone sa kama, at marahan na naglakad sa kanyang suitcase. Inilabas niya ang isang nakakandado na notebook. Ito ay ang kanyang diary. Mula pa dati, nakagawian na niya ang magsulat sa kanyang diary. Ito ay isang paraan niya para mailabas ang kanyang mga stress. Kahit na ito ay masaya, malungkot o masakit, inire-record niya ito sa kanyang diary. Umupo siya at nagsimulang magsulat. Huwebes ika-4 ng Hunyo. Kahapon, nag-participate ako sa Sky Limit Talent Show. Hindi ko inaasahan na ipi-frame up ako ni Melissa. Nang hinabol ako ng aso sa tubig, isa lang ang nararamdaman ko sa aking katawan. Masakit, parang may tumutusok sa akin na masakit. Pinilit ko na ang sumuko. Nang sandaling mamamatay na ako, si Alex lang ang pumasok sa isipan ko.
Sinabi ni Justin sa akin na pinarusahan na niya ang lahat ng nambuli sa akin. Tumawag ako kay Alex ng 2 beses pero hindi siya sumasagot. Nag-text siya, at ang sabi niya, siya ay busy. Nakaramdam ako ng kaunting pagkadismaya. Pero hindi ko siya sinisisi sa lahat. Inayos ni Alex na sunduin ako ng kanyang kaibigan sa airport na si Lo. Pagkatapos niyang magsulat, dahan-dahan sinara ni Debbie ang kanyang diary, at ipinadlock. Ang kanyang diary, ay walang nakakabasa kahit sino man. Nang alas 7 na ng gabi, sinama na ni Janice silang lahat sa lobby para mag-taxi, patungo sa Chicago International Airport. Pagkalipas ng 2 oras na paglipad, ang eroplano ay lumapag na sa New York. Si Janice at Rita, ay sinuportahan si Debbie sa paglalakad, palabas ng terminal. Plano nilang ipadala si Debbie sa New York General Hospital. Pero tumanggi ito. Janice, Melissa, huwag kayong mag-alala. Sasama ako kay Alex, wika ni Debbie habang nakangiti. Sinabi sa akin ni Alex na ang kanyang kaibigan ay pupunta dito para sunduin ako. Ganun ba? Hinihintay mo pala ang kaibigan ng iyong boyfriend. Janice, hindi natin kailangan magmadali. Pagkatapos manatili sa Chicago ng matagal, nag-aalala siya, dahil hindi nakikita ang kanyang boyfriend, wika ni Melissa, na nagbibiro sa lahat. Gusto na niyang umalis sila Janice at ang iba pa. Kailangan tumawag si Alex, at doon lang ako mapapanatag, kapag nakita ko siya, wika ni Janice. Dahil hindi iyon alam ni Debbie, kaya tumawag siya dito. Si Melissa ay na-mute na ang kanyang cellphone. Huwag kayong mag-alala, sinabi sa akin ni Alex na, susunduin ako ng kanyang kaibigan. Mayroon siyang Cadillac na sasakyan. Tulungan ninyo akong mahanap siya, paliwanag ni Debbie kay Janice, at sa lahat. Si Melissa ay pasimpleng nagpadala ng text kay Lou, at sinabing maghintay ka lang. Gusto muna niyang umalis sila Janice at ang iba pa, bago i-text si Lou para papuntahin. Para makita ang isang magandang babae na katulad ni Debbie. Si Lou ay handang maghintay sa labas ng airport. Nang sinabi na ni Melissa na pwede na. Dahan-dahan siyang nagmaneho papasok sa terminal. Iyon na ba, matalas na nakita ng mata ni Melissa ang papalapit na Cadillac. Maghintay muna kayo dito, titingnan ko lang. Habang nagsasalita siya, mabilis siyang lumalapit sa sasakyan. Nakita na ni Lou si Debbie mula sa hindi kalayuan. Mas maganda pala siya sa personal, kaysa sa larawan. Ngumiti siya kay Melissa at sinabi, magandang dalaga, ang lahat ng mga kaibigan mo ay nakaka-inlove. Ang bawat isa ay mas maganda kaysa sa iba. Ito munang isa ang unahin. Pero tawagan mo muna silang lahat para sa akin, kapag may oras na ako. Ano ang nangyari sa ngipin mo? Tahimik na tumingin si Melissa kay Lou. Nang makita niya ang 2 bakante na itim sa harapan ng kanyang bibig, naaalala niya ang mga nagdaan. Wala ito. Si Lou ay tinakpan ang kanyang bibig. Paano niya sasabihin na nasuntok siya, dahil nang harass siya ng babae sa harapan ng Preston University? Bigyan mo ako ng iyong pampatulog na droga, wika ni Melissa habang inilalapit ang kamay sa kanya. Medyo pamilyar na ito sa kanya, at alam niyang may dala ito. Anong sabi mo, pagtatanong nito? Ano ba, bibigyan mo ba ako? Mayroon ka ba o wala? Kung hindi mo siya makukuha ngayon, gugustuhin mo pa ba siyang makasama? Sige, ito na. Kinuha ni Lou ang isang bote na maliit sa kanyang compartment at ibinigay ito kay Melissa. Ngumiti si Melissa at inilagay ito sa kanyang bulsa. Natatandaan mo pa ba ang mga sinabi ko? Dahil sa pagkainip na isasagot ni Lou, sinabi ni Melissa, ngayong gabi, ay magsaya ka. Ngayong gabi, ilabas mo na ang pagiging hayop mo, sa magandang babae na iyan. Natatandaan mo pa ba ang community siyam na 71? Ini-record ang lahat tapos ay ipo-post sa online. Ang mga malungkot na babae ay baka tawagan at hanapin ka pa. Bakit hindi ko naisip iyon? Dahil wala ang kanyang 2 ngipin sa harapan, ay nagmukha siyang sobrang pangit. Sige, pwede ka na pumunta ngayon doon. Pagkatapos noon sakalang kumaway si Melissa kay Debbie at sa iba pa. Debbie, kinausap ko na siya mabuti, narito siya para sunduin ka. Lumabas si Lou at lumapit kay Debbie nang may magalang na ugali. Hello, ikaw ba si Miss Debbie? Ako ay kaibigan ni Alex. Ako nga pala si Lou. At nandito ako para sunduin ka. Si Lou ay hindi nagpahalata.
Siya ay mukhang magalang na binata, na nagbigay sa mga babae ng magandang ekspresyon. Maraming salamat, wika ni Debbie. Bago lumingon kina Janice at sa iba pa. Janice, huwag kang mag-alala sa kaligtasan ko. Pwede na kayong umuwi. Gumagabi na. Si Janice at ang iba pa ay pinanood si Debbie na sumakay at umupo sa passenger seat. Kumaway ito at nagpaalam kay Janice at sa iba pa. At si Lo ay dahan-dahan pinaandar ang sasakyan. Okay, sa wakas ay naalagaan na si Debbie. Umuwi na tayong lahat, wika ni Janice. Pagkatapos niya sabihin ang mga iyon, ang 5 babae ay nagpaalam sa isa't isa at umalis. Si Melissa ay nakatayo sa gilid ng kalsada, at mukhang may hinihintay na isang sasakyan. Nang makita niya na wala na ang lahat, bumalik siya sa arrivals entrance. Kung papalagpasin niya ang napakagandang pagkakataon ngayong gabi, mas mahirap na makalapit kay Alex. Kung mabubuntis siya para sa anak nito. Katumbas ito ng pagkapanalo ng jackpot sa loto. Kahit na matuklasan ang mga ginawa nila ni Lo. Hindi siya naniniwala na gagawa ng anuman si Alex laban sa kanya, pagkatapos niyang magdalang tao. Pagkatapos maplano kung ano ang sasabihin. Huminga siya ng malalim at tinawagan si Alex. Hello, sino ito? Nang marinig ang boses nito, na-excite agad siya. Galing siya sa napakayamang pamilya. Hello Alex, ako nga pala ang kaibigan ni Debbie. Mula sa grupo ng banda. Nagkakilala na tayo, wika ni Melissa na may malumanay na boses. Medyo kinakabahan siya ng kaunti. Dahil minaliit niya ito ng gusto dati. Bakit ka tumawag sa akin? Ang boses nito ay naging malamig. Hindi niya gusto ito, pero siya ay magalang na tao. Nasa airport ako, wika nito. Nang marinig niya ito, nagtanong siya. Nakabalik na ba kayo? Nasaan si Debbie? Nasa airport na rin ba siya? Wala pa. Makinig ka sa akin. Si Debbie at ang iba pa ay susunod na lang. May gagawin pa silang mga bagay sa Chicago. Sigurado na inaasikaso pa nila ang mga importanteng bagay ngayon. Kaya mas makabubuti na huwag mo muna siyang tawagan. Hindi siya sasagot, marahan na sabi ni Melissa. Natatakot siya na baka subukan niyang tawagan si Debbie. At masira ang kanyang plano. Ganun ba? Ano yung sinasabi mo ngayon? Ganito iyon, kaya ako umuwi ng maaga sa Chicago, ay dahil na-injury ako. Ibinigay sa akin ni Debbie ang iyong phone number. Nasa airport ako ngayon, at maraming bagahe. Mabibigat ito at mahirap ito buhatin. Ang lahat ng kaibigan ko ay abala ngayon. Kaya gusto ko magtanong kung pwede ka pumunta para tulungan ako. Maingat na sabi ni Melissa. Si Debbie ang nagbigay ng phone number ko. Gusto niya siguro na ako ang pumunta sa airport para tumulong, dahil hindi niya kayang tulungan ito ngayon, sa isip ni Alex. Alex, tumawag ako dahil wala na akong pagpipilian. Hindi naman kita aabalahin kung may ibang tutulong sa akin. Medyo nagmamakaawa ito. Kahit nararamdaman niya, na isa itong hindi kapani-paniwala na hiling, nagdesisyon siya na tulungan ito. Sige, pupunta na ako ngayon, wika nito. Tumawag siya ng taxi, at nagtungo sa airport. Hanggang dito na lang po muna. Sana po, ay nagustuhan nyo ang ating story series. Sa mga bagong tagapakinig, mas okay po kung mag-uumpisa kayo sa episode 1. Maraming salamat po sa pakikinig. Pwede po bang humingi ng subscribe? Bilang pagsuporta sa ating munting channel. Hanggang sa susunod po muli. Stay safe and God bless.